Kailangang malaman ng Pilipinas kung sino tayo. Huwag maging mapanuri. Ganyan kami inalipusta ng Beijing. 8 buwan ang lumipas at ang buong mundo ay natigilan. Ang watawat na may araw at mga bituin ay itinaas sa isang natural gas field na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Sa loob ng 12 taon, kahit ang mga Amerikano ay sumuko na. Ngunit ang malalim na karagatan na nasakop ng Pilipinas ay ang West Philippine Sea. Ang pinakanakakagulat na reaksyon ay nagmula mismo sa loob ng China. Huwag ninyong galawin ang Pilipinas. Ang buong kwento ng hindi kapanipaniwalang pagbangong ito ay isisiwalat dito. Bago magsimula, pindutin ang subscribe, i-like at mag-iwan ng komento na Pilipinas sulong para suportahan ang ating bansa. Ang dagundong ng mga elisi ng helicopter ay sobrang lakas na pakiramdam ko ay sasabog na ang aking eardrums. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa walang katapusang asul na kalawakan ng West Philippine Sea, isang dambuhalang istruktura ang unti-unting lumitaw. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sa loob ng 28 taon sa industriya ng marine engineering, nakakita na ako ng hindi mabilang na mga oil rig. Ngunit ito ay ibang-iba. May taas na 127 metro, kasing lapad ng 3 football field na pinagsama. Isang deep water gas extraction platform na naglalaman ng 500 bilyong metro kubiko ng natural gas ang nasa harap ng aking mga mata. At sa pinakatuktok nito, isang watawat ang buong pagmamalaking winawagayway ng hangin. Ang watawat na may araw at mga bituin. Ako si Jose Reyes. Sa nakalipas na 28 taon, ako ay isang Senior Project Director sa Deepwater Development Division ng Palawan Energy Corporation, PEC, ng Pilipinas. Mayroon akong master's degree sa petroleum engineering mula sa isang kilalang universidad sa Amerika at nakilahok na sa mga proyekto sa buong mundo, mula sa mga oil fields sa North Sea hanggang sa Gulf of Mexico. Sa edad na 55, inakala kong nakita ko na ang lahat, ngunit sa sandaling makita ko ang watawat na iyon, natuyo ang aking lalamunan. Direktor, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng isang batang inhinyero sa tabi ko. Umiling ako. Hindi ako ayos. Nanlabo ang aking mga mata. Lumapag ang helicopter sa helipad ng rig. Bumukas ang pinto at isang bugso ng mainit na hangin na may amoy ng langis, bakal at alat ng dagat ang pumasok. Dahan-dahan akong bumaba at ang matibay na sahig na bakal ang sumalo sa aking mga paa. Hindi ito isang panaginip. 12 taon. Eksaktong 12 taon na ang nakalipas, umiyak ako sa mismong karagatang ito. Iyon ay noong pinalibutan kami ng mga barko ng Chinese Coast Guard at napilitang sumunod sa utos na umatras. Noon, isinumpa ko na babalik ako na itatayo ko ang ating watawat sa karagatang ito. Ngunit sa totoo lang, halos sumuko na ako. Sinabi ng mga Amerikano na imposible. Umiling ang mga Norwegian. Ang mga nangungunang kumpanya sa marine engineering sa buong mundo ay umurong. Sabi nila, masyadong matindi ang hadlang mula sa China at ang lalim na 2,800 metro ay isang teknikal na limitasyon. Ngunit nagawa ito ng Pilipinas. Sa loob lamang ng 8 buwan, naglakad-lakad ako sa rig. Kahit saan, abala ang mga inhinyerong Pilipino. Sa kanilang mga helmet, nakalagay ang logo ng Bayanihan Engineering and Marine Works, BEMW. Naghahalo ang mga wikang Tagalog, Cebuano at Ilonggo, Direktor Jose. Isang pamilyar na boses. Lumingon ako. Si Miguel Reyes, ang site commander ng BEMW, isang Pilipinong matipid magsalita at mahinahon. Ngunit ang ipinakita niya sa nakalipas na 8 buwan ay kabaligtaran ng kanyang katahimikan. Maligayang pagdating. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay. Hinawakan ko ang isang magaspang at makalyong kamay. Ang kamay na namuno sa 2,400 na tao sa dagat sa loob ng 8 buwan. Miguel, sino ang nagtaas ng watawat na iyon? Itinuro ko ang tuktok ng rig kung saan winawagayway ang watawat ng Pilipinas. Sandaling natahimik si Miguel at sinabing, ang pinakabata sa aming team ang nagtaas niyan, isang 20 anyos na welder. Sabi niya, ito ang unang beses niyang magtrabaho sa isang proyekto sa ibang bansa at gusto niyang personal na itaas ang watawat kaya pinagbigyan namin siya. Tumango ako. 20 anyos.
Direktor, sabi ni Miguel, 1 oras mula ngayon ay magaganap ang seremonya ng unang pagsindi ng sulo. Gusto niyo bang manood kasama namin? Hindi ako makasagot. May bumara sa aking lalamunan. Sa halip, tumango na lang ako. Daan-daang bilyong dolyar. Iyon ang tinatayang halaga ng gas field na ito. Isang yaman na hindi nagalaw ng 3 bansa, Pilipinas, Malaysia at Brunei sa loob ng 12 taon. Palaging inaangkin ng China ang karagatang ito bilang sa kanila at kami ay nanonood lamang. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Hanggat ang watawat na may araw at mga bituin ay winawagayway, ang karagatang ito ay hindi na lamang sa China. Para itaas ang watawat na ito, kinailangan namin ng 12 taon, hindi, mas tumpak, 8 buwan, 12 taon ng kabiguan at 8 buwan ng isang himala. Ikwento ko sa inyo ang istoryang ito. Kailangan kong magsimula 12 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ako ang survey team leader ng PEC. Puno ng sigasig at kumpiyansa dala ang aking degree mula sa Amerika at karanasan sa North Sea. Naniniwala akong walang imposible. Nang ianunsyo ng gobyerno ng Pilipinas ang plano na i-develop ang deepwater gas field, nagboluntaryo ako. Ang lugar na ito ay 120 kilometro mula sa baybayin ng Palawan. Ang paunang survey ay nagpakita ng napakalaking reserba. Jose, mag-ingat ka, babala ng aking boss noon, si Direktor Santos, hindi papayag ang China. Ngumiti ako. Direktor, ito ang ating exclusive economic zone. Sa ilalim ng internasyonal na batas, malinaw na ito ay sakop ng soberanya ng Pilipinas. Ano ang magagawa ng China? Ganoon ako kainosente. Sa ikatlong araw, pagkatapos umalis ng survey ship sa Pantalan, 4:00 ng umaga, habang naninigarilyo ako sa deck, tumakbo ang radar operator. Sir, may mga barko, maraming barko ang papalapit. Sa abot tanaw, lumitaw ang mga ilaw. 1, 2, 3, parami ng parami. Kinuha ko ang aking largabista at halos tumigil ang puso ko. Mga barko ng Chinese Coast Guard. 7 barko na nakapormang pamaypay ang sumusugod sa amin. Tumunog ang general alarm. Umugong ang emergency siren. Naglabasan ang mga tripulante. Mabilis na lumapit ang mga barkong Chino. Sa loob ng wala pang 30 minuto, tuluyan na nila kaming napalibutan. Umalingaw-ngaw ang boses sa wikang Chino mula sa loudspeaker. Pagkatapos ay sa Ingles at Tagalog na may iisang mensahe. Ito ay makasaysayang katubigan ng China. Umalis kayo agad. Kinuha ko ang radyo. Ito ang survey ship ng Pilipinas. Ang lugar na ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hinihiling namin na umalis ang inyong mga barko. Walang sagot. Sa halip, isang barkong Chino ang lumiko patungo sa amin, palapit ng palapit, 200 metro, 150 metro, 100 metro. Mababangga tayo. Umiwas, sigaw ng kapitan. Biglang lumiko ang aming barko. Nagbagsakan ang mga tripulante sa deck. Tumama rin ako ng malakas sa rehas. Isang matinding sakit sa aking tagiliran. Dumaan ang barkong Chino na 10 metro lang ang layo. Sa ibabaw nito, tinitingnan kami ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Sila ay tumatawa, isang mapanuyang ngiti. Nang gabing iyon, umatras kami. Wala kaming nagawa. Iyon ang unang kabiguan. Ang pangalawa ay 4 na taon pagkatapos. Noong panahong iyon, na-promote na ako bilang direktor. Muling itinulak ng gobyerno ang proyekto. Sa pagkakataong ito, isang internasyonal na joint venture ang nabuo. Sumali ang Shell, NH Netherlands at ExxonMobil NH America. Inisip ko na sa pagsali ng malalaking kumpanya. Hindi maglalakas loob ang China na manggulo. Nagkamali ako. 2 araw lamang matapos ibaba ang survey equipment sa dagat, naganap ang aksidente. Naputol ang submarine cable. Isang kagamitan na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar ang lumubog sa ilalim ng dagat. Technical failure ang opisyal na anunsyo. Ngunit alam ko ang totoo. Nakita ko ang hiwa sa cable. Isang malinis na hiwa. Hindi ito natural na pagkasira. May sadyang pumutol nito. Umurong ang Shell at ExxonMobil. Masyadong malaki ang panganib, sabi nila. Hindi ko sila masisisi. Iyon ang totoo. Ang ikatlong pagtatangka,
ay 3 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, kumilos kami ng tahimik. Walang media, walang internasyonal na alyansa, Pilipinas lamang. Nagpadala kami ng isang maliit na survey ship, ngunit natapos ito bago pa man magsimula. Isang tawag mula sa embahada ng China para sa kapakanan ng bilateral na relasyon. Ipinapayo namin na maging maingat kayo sa inyong mga kilos. Iyon lang. Isang pangungusap na hindi parang banta o babala. Ngunit alam ng gobyerno na isa itong ultimatum. Kinansela ang survey. Nang gabing iyon, uminom ako. Mag-isa akong nakaupo sa isang mumurahing bar sa labas ng Maynila. Inubos ko ang isang bote ng San Miguel pagkatapos ng isa pa. 3 bote, 4. Bakit hindi natin kaya? Bulong ko sa sarili. 500 bilyong metro kubiko ng natural gas, nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar, natutulog sa ilalim ng ating karagatan. Atin ito, ngunit hindi natin mahawakan. Noon, nagpapalabas ng balita ang TV sa bar. Balita tungkol sa mga mangingisdang Chino na pinuputol ang mga lambat ng mga mangingisdang Pilipino. Sa screen, lumitaw ang isang matandang mangingisda. Puti na ang buhok at kulubot ang mukha. Humahagulgol siya. Ang tatay ko, ang lolo ko, lahat sila nangingisda sa karagatang ito. 60 taon na akong nabubuhay dito, at ngayon, tinatrato nila ako na parang kriminal sa sarili kong dagat. Ang pangalan ng mangingisda ay Mang Lito, isang 63 anyos na mangingisda mula sa Palawan. Naalala ko ang kanyang mukha. 10 taon na ang nakalipas sa isang pulong sa mga lokal na residente tungkol sa unang survey. Nakilala ko siya. Kailan magkakaroon ng gas? Giginhawa ba ang aming nayon? Naalala ko ang tanong ni Mang Lito noon. Kumpiyansa akong sumagot. Sa loob ng 5 taon, magsisimula na tayong mag-produce. Magkakaroon ng mga trabaho, magtatayo ng mga paaralan. Lumipas ang 2 taon, walang gas na dumating. At si Mang Lito ay pinapaalis sa kanyang sariling pangisdaan. Ibinaba ko ang aking baso ng beer. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung dahil sa galit o hiya. Marahil pareho. Sa loob ng 12 taon, mayroong 47 insidente ng panliligalig mula sa Tsina. Iyon lamang ang opisyal na bilang. Kung isasama ang mga hindi opisyal na insidente, lumampas na sa 100 ang bilang. Ang pinsalang natamo namin ay 230 million. Ngunit ang tunay na kawalan ay hindi masusukat sa numero. Ito ay ang pagkawala ng pag-asa, ng dignidad, ng karapatang tawaging atin ang ating karagatan. Nang gabing iyon, tuluyan na akong sumuko. Imposible ito. Inisip ko, walang paraan para manalo laban sa Tsina. 1 taon ang lumipas na ganoon. At pagkatapos ay dumating ang email na iyon. Ang nagpadala, International Business Department, Bayanihan Engineering and Marine Works. Ang paksa, proposisyon para sa kooperasyon sa pagdevelop ng deepwater gas field sa West Philippine Sea. Noong una, inakala kong spam ito. Bayanihan Engineering and Marine Works, isang kumpanyang Pilipino na magde-develop ng deepwater gas field sa West Philippine Sea. Napahalakak ako ng mapakla. Anong alam ng mga kapwa Pilipino ko rito? Isang bansa na sanay lang sa paggawa ng mga bangka at turismo, gustong magtayo ng deepwater rig. Ang pagdevelop ng deepwater gas field ay hindi biro. Lalim na 2,800 metro. Ang presyon ng tubig ay higit sa 280 beses kaysa sa atmospheric pressure. Ang temperatura ng tubig ay 2 degrees Celsius lamang. Kailangan mong mag-drill ng isa pang 4,000 metro sa ilalim ng seabed para maabot ang gas field. Ang pagtatayo ng isang rig at pagkuha ng gas sa ganitong mga kondisyon ay isa sa pinakamahirap na hamon sa inhinyerya ng sangkatauhan. Tanging ang Amerika, Norway at Britanya ang itinuturing na may kakayahan, Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ko sila naisip. Itinapon ko ang email sa basurahan. 1 linggo, pagkatapos, isa pang katulad na email ang dumating. Sa pagkakataong ito, may kalakip. Nakakainis, bulong ko at binuksan ito. Sinimulan kong mag-scroll pababa. 5 minuto pagkatapos, hawak ko na ang telepono. Ang kalakip ay isang ulat tungkol sa estado ng industriya ng marine engineering ng Pilipinas. Natulala ako sa aking binabasa. Global Marine Engineering Market Share, Pilipinas, isa sa mga nangungunang manlalaro sa Asya,
Ang pinakamalaking self-elevating jackup rig sa mundo ay ginawa sa Pilipinas. Ang unang floating liquefied natural gas, FLNG facility, sa mundo ay may partisipasyon ng Pilipinas sa pagtatayo. Ang kontrata para sa pagtatayo ng pinakamalaking deepwater central processing platform sa mundo ay iginawad sa Pilipinas. Hindi ko alam na umabot na sa ganitong antas ang Pilipinas. Akala ko sila ay isang bansa lamang na gumagawa ng ilang mga container ship sa mga tradisyonal na shipyard. Ngunit iba ang sinasabi ng ulat. Dominado ng Pilipinas ang rehiyonal na merkado ng marine engineering, deepwater oil field sa Brazil, LNG project sa Australia, gas field sa Africa. Lahat ay may bakas ng mga Pilipino. Nahiya ako. 28 taon sa industriya at hindi ko ito alam. Tumawag ako sa Maynila. Opo, Bayanihan, Engineering and Marine Works. Sino po sila? Ako si Jose Reyes, mula sa PEC. Maari ko bang makausap ang nagpadala ng email? Ang kumonekta sa akin ay si Miguel Reyes. Matipid magsalita si Miguel, walang paligoy-ligoy. Dumiretso siya sa punto. Gusto kong makipagkita ng personal para pag-usapan. Sa susunod na linggo, pupunta ako sa Palawan. Sandali, Ginoong Reyes, sabi ko ng mariin. Maaari ba akong magtanong ng diretso? Alam niyo ba ang issue sa Tsina? Alam niyo ba kung ano ang pinagdaanan namin sa nakalipas na 12 taon? Sandaling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Miguel, alam ko, iyon ang dahilan kung bakit kami nakipag-ugnayan. At sa kabila niyan, gusto niyo pa rin gawin? Opo. Isang tiyak na sagot, mahirap paniwalaan. Sumuko na ang mga Amerikano, tumanggi ang mga Norwegian. Hindi papayag ang Tsina. Kakayanin ba ng Pilipinas? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, sinabi niya, mag-uusap tayo sa susunod na linggo. Kapag nakita niyo ang mga dokumentong dadalhin ko, baka magbago ang isip niyo. Naputol ang tawag. Tinitigan ko ang telepono. Ano iyon? Kumpiyansa o kapangahasan? Isang linggo pagkatapos, sa isang conference room sa Palawan, hindi ako nag-iisa. Naroon din ang Undersecretary ng Enerhiya ng Malaysia, si Ginoong Tan, at ang Director ng Bureau of Marine Resources ng Brunei, si Ginang Maria. Ang mga kinatawan ng tatlong bansa na nagbabahagi ng iisang karagatan ay nagtipon. Jose, Pilipino ba sila? Tanong ni Undersecretary Tan na may pagdududa. Oo, isang kumpanyang nagngangalang Bayanihan Engineering and Marine Works. Unang beses kong marinig. Mapagkakatiwalaan ba? Sabat ni Direktor Maria. Sinuri ko na sila. Nakakamangha. Isa sila sa mga nangungunang manlalaro sa marine engineering sa Asia. Nanlaki ang mga mata ni Undersecretary Tan. Nangunguna ang Pilipinas? Kahit ako hindi ko alam. Ako rin, sabi ko na may nahihiyang ngiti. Pero hindi iyon ang issue, tama ba? Sabi ni Direktor Maria. Ang Pilipinas ang bansang nahaharap sa pinakamatinding komprontasyon sa Tsina. Matapos ang maraming insidente sa dagat, wala na silang ilusyon tungkol sa Tsina. Hindi sila papayag. Kahit ang Amerika ay hindi sila mapigilan, Pilipinas. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa silid. Noon, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel Reyes. Kasunod niya ang dalawa pang tao, isa na nakasuit at isa na nakaunipormeng pangtrabaho. Paumanhin sa paghihintay, sabi ni Miguel na may bahagyang yuko at agad na dumiretso sa punto. Sinuri namin ang lahat ng pinagdaanan ninyo sa nakalipas na 11 taon, ang hadlang mula sa Chinese Coast Guard, ang mga sabotahe sa kagamitan, ang diplomatikong panggigipit. Sinuri namin ang 47 na mga kaso. Natigilan ako. Paano nila nalaman kahit ang aming mga internal na file? At nakarating kami sa isang conclusion, sabi ni Miguel, na naglalagay ng isang folder sa mesa. Kaya naming gawin, napahalakhak ng mapakla si Undersecretary Tan. Ginoong Reyes, mabuti ang kumpiyansa, pero 2 taon ang pinag-uusapan natin. 12 taon kung saan nabigo ang mga nangungunang kumpanya sa mundo. May basihan ba ang sinasabi nyo? Binuksan ni Miguel ang folder. Lumabas ang isang makapal na bunton ng papel. 8 buwan ay sapat na. Parang nagyelo ang silid. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano ang sabi nyo? 8 buwan. Mula sa pagtatayo ng rig hanggang sa unang daloy ng gas, tumayo si Undersecretary Tan. Nagbibiro ba kayo?
Ang isang deep water rig na ganito kalaki ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 taon at iyon ay sa kondisyong walang hadlang. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Miguel. 3 taon ang proseso ng mga Amerikano. Iba kami. Binuklat niya ang mga dokumento. Isang detalyadong schedule, isang plano ng paglalaan ng tauhan, isang siksik na listahan ng mga kagamitan. Bilang ng tauhan, 2,400. Magtatrabaho sa 3 shift, 24 oras bawat araw. 180 uri ng kagamitan. Walang emosyon ang boses ni Miguel habang binabasa ang mga numero na parang nagbabasa ng isang simpleng ulat. Ang mga pangunahing module ay gagawin muna sa Pilipinas. Sa site assembly na lang. Walang nasasayang na yugto. Walang oras ng paghihintay. Kinuha ni Direktor Maria ang mga dokumento. Binuklat niya ang mga pahina at palaki ng palaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ito? Totoo, sagot ni Miguel. Kinuha ko ang mga dokumento. Tiningnan ko ang schedule. Walang puwang. Bawat araw, bawat oras ay nakaplano. Ngunit may kulang. Miguel, paano ang pagharap sa China? Wala sa planong ito ang China variable. Tumango si Miguel. Tama, wala ito sa dokumentong ito. Kumuha siya ng pangalawang folder. Ito ay isang hiwalay na plano. Ngunit may isang bagay na masasabi ko ngayon. Tumingin si Miguel ng diretso sa aking mga mata. Handa kami. May naramdaman ako sa kanyang mga mata. Hindi ito pagyayabang o kapangahasan. Ito ay katiyakan. Muling natahimik ang silid. Umupo si Undersecretary Tan. Hindi inaalis ni Direktor Maria ang kanyang mga mata sa mga dokumento. Kinagat ko ang aking labi. 2 taon. Sa loob ng 2 taon, naghintay kami. Naghintay na may tumulong, may pumanig sa amin. Ngunit hindi ito ginawa ng mga Amerikano. Ganoon din ang mga Norwegian. Lahat sila ay umurong sa panggigipit ng China. Ngayon, sa harap ko ay mga Pilipino. Mga kapwa Pilipino na nagsasabing kaya nila. Dapat ko ba silang paniwalaan? Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga Pilipinong ito sa susunod na 8 buwan o kung paano nila haharapin ang China. Natapos ang pulong ng walang konklusyon, ngunit alam kong may magbabago. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking isipan. Subic Bayport, Pilipinas. Kasama si Undersecretary Tan at Direktor Maria, nakatayo kami sa pier. Ngayon ang araw ng pagdating ng unang fleet mula sa BMW. Sa totoo lang, kalahati akong naniniwala, kalahating nagdududa. Hindi, mas marami ang duda. 8 buwan? Kahit ang mga Amerikano ay nagsabing kailangan ng 3 taon at sinasabi nilang gagawin nila sa 8 buwan, kalokohan. Ayan na sila, turo ni Direktor Maria sa abot tanaw. Piningkit ko ang aking mga mata. Isang itim na tuldok ang lumitaw. 1, 2, 3, parami ng parami, palaki ng palaki. 5 minuto pagkatapos, hindi ko maisara ang aking bibig. Hindi iyon mga barko. Iyon ay isang fleet. Nangunguna ang isang dambuhalang semi-submersible transport vessel. Sa deck nito, isang higanteng istrukturang bakal. Ito ay isang module ng rig. Kasunod nito ang mga floating crane, material transport ship, accommodation vessel at support ship. 1, 2, 3. Nagsimulang magbilang si Undersecretary Tan. 28, 29, 34 na barko. Nanginginig ang kanyang boses. Ganoon din ako. Kapag tinitingnan mo sila sa papel, mga numero lang sila. 34 na barko, 2,400 na tao, 180 na makina. Simpleng mga numero. Ngunit kapag nakikita mo sila ng sarili mong mga mata, ibang-iba. Hindi iyon mga numero. Iyon ay determinasyon. Nagsimulang dumaong ang fleet. Sa mga deck ng barko, mabilis na kumikilos ang mga Pilipino. Ang sigawan, ang ingay ng makina, ang kalampag ng bakal, lahat ay naghahalo. Direktor Jose, isang pamilyar na boses. Bumaba si Miguel Reyes mula sa unang barko. Maligayang pagdating, Miguel. Kinamayan ko siya. Dumating kami 2 araw ng mas maaga sa schedule, sabi ni Miguel. May kaparehong mahinahong ekspresyon, ngunit may kislap ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ang laki ng fleet ay hindi ka panipaniwala. Sabi ni Undersecretary Tan na may paghanga. Hindi pa ito lahat, sagot ni Miguel. Anong ibig mong sabihin?
Darating ang pangalawang fleet sa loob ng 10 araw. May dagdag na 8 tandang na tao at deep water equipment. Natulala ako. Ang tanawin sa harap ko ay sobra na. At may darating pa, tumango si Miguel. Gusto niyo bang makita ng malapitan? Ipapakita ko sa inyo ang pangunahing module. Sumakay kami sa barko. Tumayo kami sa harap ng istrukturang dala nito. Siguro, 40 metro ang taas. Kailangan naming itingala ang aming mga ulo para makita ito ng buo. Ano ito? Tanong ni Direktor Maria. Ito ang Central Processing Unit ng rig. Ang pinaka-core na kagamitan para ihiwalay at linisin ang gas. Gawa ito ng buo sa Pilipinas. Paliwanag ni Miguel. Hindi ba karaniwang ginagawa ito on-site? Tanong ko. Iyon ang alam ko. Itatayo mo ang bakal na balangkas, magwe-weld at mag-a-assemble on-site. Iyon ang lumang paraan. Iba kami, sabi ni Miguel, na itinuturo ang istruktura. Lahat ng pangunahing module ay tinatapos sa Pilipinas at dinadala rito. Sa site, assembly na lang. Parang naglalaro ng Lego. Ang isang bagay na ganito kalaki, kayang dalhin? Posible. Dahil ang transport vessel na ito ay kami ang gumawa, sabi ni Miguel na may kaunting pagmamalaki sa kanyang boses. Muli kong tiningnan ang istruktura. Ang mga weld ay malinis, ang pintura ay perpekto. Malinaw na ginawa ito nang may katumpakan sa isang pabrika, hindi minadali sa dagat. Gaano karaming oras ang natitipid sa paraang ito? Tanong ni Undersecretary Tan. 70%. Ang oras ng konstruksyon on-site ay nababawasan ng 70%. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang trabahong nangangailangan ng 3 taon ay matatapos sa 8 buwan. Umiling ako. Hindi ka pani-paniwala. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap ko. Miguel, maaari ba akong magtanong? Nag-aalangan kong tanong. Siyempre, bakit tinanggap ng Pilipinas ang trabahong ito? Sa totoo lang, napakalaki ng panganib. Ang hadlang mula sa China, isang internasyonal na hidwaan. Ito ay isang proyektong sinukuan na kahit ng mga Amerikano, anong mapapala ng Pilipinas? Sandaling natahimik si Miguel. Tumingin siya sa dagat at dahan-dahang nagsalita. Ang ama ko ay isang sundalo, isang hindi inaasahang sagot. Noong dekada 70, ipinagtanggol niya ang ating soberanya sa mga isla. Nakita niya ang mga kasamahan niyang mamatay para sa bawat pulgada ng ating teritoryo. Bumaba ang tono ni Miguel. Noon, ang Pilipinas at ang mga kalapit bansa ay walang-wala. Walang teknolohiya, walang pera, walang lakas. Tanging pagmamahal sa bayan at katatagan. Minamaliit kami ng mga makapangyarihang bansa, pinabayaan kami ng kanluran. Ang mga kalapit bansa ay nag-aalangan. Tumingin siya sa akin. Halos 50 taon na ang lumipas. Iba na ang Pilipinas ngayon. Ang mga barkong ginagawa namin ay naglalayag sa lahat ng karagatan. Ang mga produktong ginagawa namin ay nasa buong mundo. Walang bagay na hindi namin kayang gawin. Tahimik akong nakinig. Direktor Jose, nalaman ko na ang Pilipinas, Malaysia at Brunei ay hindi magamit ang mga yaman sa kanilang sariling karagatan dahil sa Tsina sa loob ng 12 taon. Naging seryoso ang mga mata ni Miguel. Ayaw namin ng pakiramdam na iyon dahil naranasan na rin namin. Binubuli dahil mahina kami, minamaliit dahil wala kaming teknolohiya. Naiintindihan namin ang pakiramdam na iyon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa pagkakataong ito, tutulungan namin kayo. Ang tulong na hindi namin natanggap 50 taon na ang nakalipas. Noon, natuyo ang aking lalamunan. Hindi ko inaasahang maririnig ang mga salitang ito mula sa isang tahimik na inhinyerong Pilipino. Sige, pag-usapan natin ang trabaho, sabi ni Miguel, na inalis ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang karaniwang mahinahong kilos. Bukas, magsisimula na kaming mag-deploy sa site. Unang target, makumpleto ang 6% ng progreso. Kaya ba natin? Tumango ako. Hindi pa rin ako lubos na naniniwala sa kanya. Ngunit nagsisimula na akong makaramdam na may maaaring magbago. 1 linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng ulat mula sa site. Progreso, 12%. NG target, Beijing. Punong tanggapan ng China National Offshore Oil Corporation. Tiningnan ni Vice Chairman Wang Wei ang mga dokumento ng pulong.
Sa edad na 48, siya ang vice-chairman na namamahala sa Timog Silangang Asya, isang sumisikat na bituin sa industriya ng enerhiya ng China. So, pumasok na ang mga Pilipino, tanong niya. Opo, Vice Chairman, Bayanihan Engineering and Marine Works. Isang fleet ng 34 na barko ang na-deploy sa site, ulat ng isang tauhan, ngumiti ng mapakla si Wang Wei. Bayanihan? Hindi ba sila mga gumagawa lang ng barko? Opo, tama po. Ngunit sa merkado ng marine engineering, sila ang nangunguna sa rehiyon. Nangunguna? Tinaas ni Wang Wei ang kanyang kilay. Bakit hindi natin alam? Dahil hindi tayo interesado sa kanilang larangan. Sige, hindi mahalaga, sabi ni Wang Wei na iwinagayway ang kanyang kamay. Ano ang magagawa ng mga Pilipino sa West Philippine Sea? Tumakbo na nga ang mga Amerikano. Gaano sila katagal-tatagal? Nagtawanan sa silid. Siguradong hindi hihigit sa 5 buwan, sabi ng isang direktor. 5 buwan? Kahit 1 taon? Ay hindi, sabat ng isa pa. Kumuha si Wang Wei ng isang sigarilyo. Bawal manigarilyo sa conference room, ngunit walang nangahas na pigilan siya. Kailangang malaman ng Pilipinas kung sino sila. Manatili na lang sila sa turismo nila. Bakit sila nakikialam sa bagay ng iba? Nagbuga siya ng isang bilog na usok. Ituloy ang ulat. Nang gabing iyon, sabay-sabay na nagulat ang state media ng China, isinulat ng People's Daily. Ang kumpanyang Pilipino ay nakikilahok sa iligal na development sa South China Sea, isang mapangahas na aksyon na nagbabanta sa kapayapaan sa rehiyon. Mas matalas ang Xinhua News Agency, kailangang malaman ng Pilipinas ang kanilang lugar. Ang pagtatago sa likod ng mga makapangyarihang bansa para manggulo ay isang mapanganib na pagpili. Ang Global Times, sa isang artikulo, ay nagbabala na ang pagpasok sa South China Sea ay katulad ng pagsasagawa ng isang proxy war para sa Amerika. Sino mang makalimot sa kasaysayan ay walang kinabukasan. Mula sa aking opisina sa Maynila, sinubaybayan ko ang mga balitang ito, nanikip ang aking dibdib. Nagsimula na ang panggigipit ng China, tumunog ang telepono. Si Miguel Reyes. Direktor Jose, nakita niyo na ba ang balita mula sa China? Oo, nakita ko na. Anong gagawin niyo? Isang maikling katahimikan, pagkatapos ay sinabi ni Miguel, hindi namin sila papansinin. Ano? Ang sinasabi nila ay hindi nakakatakot. Ipagpapatuloy namin ang aming trabaho. Naputol ang tawag. Tinitigan ko ang telepono. Ang mga taong ito ba ay talagang mapangahas o mayroon silang alas? Ngunit ang atake ng China ay hindi huminto sa salita. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ng tawag ang Ministry of Foreign Affairs ng Malaysia mula sa Embahada ng China. Para sa kapakanan ng bilateral na relasyon, ipinapayo namin na maging maingat kayo sa inyong mga kilos. Sa parehong araw, nakatanggap ng katulad na mensahe ang Ministry of Foreign Affairs ng Brunei. Hindi rin nakaligtas ang Pilipinas. Tumawag sa akin si Undersecretary Tan. Jose, nanginginig ang gobyerno. Ginigiit ng China. Marami ang natatakot. Aatras ba sila? Hindi pa. Pero, kung mas lalong manggigipit ang China, hindi ako sigurado. Nagngit-ngit ako. Ito na naman ba? Katulad ng 2 taon na ang nakalipas, nasa parehong sitwasyon din si Direktor Maria. Ang Pilipinas ay ayos lang. Sanay na kami sa panggigipit ng China. Pero ang Malaysia, ang problema, isang maliit na bansa, mahirap lumaban. Tumawag ako sa site, hinanap si Miguel. Miguel, nagsimula ng manggigipit ang China sa diplomasya. Nanginginig ang gobyerno ng Malaysia. Ano ang plano nyo? Bibilisan namin ang trabaho. Ano? Hindi namin bibigyan ng oras ang politika na makialam. Gagawa kami ng isang fait accompli bago pa man makakilos ang China. Hindi ko maintindihan. Sa loob ng 3 buwan, tatapusin namin ang balangkas ng rig. Kapag naitayo na ang istruktura, mahirap na itong gibain. Kahit ang China ay hindi makakakilos ng basta-basta. 3 buwan? Ang orihinal na plano ay 5 buwan. Iiklian namin ito, dadagdagan pa namin ang aming efficiency. Magtatrabaho kami, 24 oras bawat araw. Matatag ang boses ni Miguel. Direktor, isa lang ang hihilingin ko sa inyo. Ano iyon? Magtiwala kayo sa amin. Sa loob ng 3 buwan, makikita nyo. Naputol ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana.
Magtiwala. Sa loob ng 12 taon, pagtataksil lang ang naranasan ko. Paano ako madaling magtitiwala? Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ang Pilipinas, wala nang iba. Noon, nagpapalabas ng balita ang TV. Balita mula sa State Television ng China, CCTV. Ini-interview si Vice Chairman Wang Wei. Kinikilala namin ang teknolohikal na kakayahan ng Pilipinas sa turismo, sa agrikultura. Ito ay isang mabuting bansa. Ngunit ang Deepwater Marine Engineering ay ibang larangan. Mayroon bang anumang tagumpay ang Pilipinas sa larangang ito? Ang lalim na 2,800 metro sa West Philippine Sea ay hindi isang laro. Nagtanong ang reporter, may mga alingaw-ngaw na target ng Pilipinas na matapos ito sa loob ng 8 buwan? Ngumiti ng mapakla si Wang Wei. 8 buwan? Haha, kinailangan ng mga Amerikano ng 3 taon. Mas magaling ba ang Pilipinas kaysa sa Amerika? Naniniwala akong hindi sila tatagal ng 5 buwan. Pinatay ko ang TV. Nanginginig ang aking kamay sa galit. Minamaliit nila kami. Magagalit ang Pilipinas. Ngunit ang mas ikinagalit ko ay kami mismo. Wala kaming ginawa sa loob ng 12 taon sa harap ng aruganteng Chino na ito. Noon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa site. Linggo, 2 progreso ulat. Kumpleto na. Rate ng pag-abot, 28%. Nauna ng 5 araw sa plano. Binasa ko ulit ang numero. 28%. Sa loob ng 2 linggo, ang orihinal na plano ay 10%. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Dumidilim na. Nanunuya ang China, ngunit tahimik na nagtatrabaho ang Pilipinas. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Baka sa pagkakataong ito, maging iba. Naisip ko sa unang pagkakataon. Lumipas ang 1 buwan. Sumakay ako ng helicopter papunta sa site. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Mahirap paniwalaan ang mga numero lang. Progreso, 47%. Sa loob ng 1 buwan, ang orihinal na plano ay 32%, malayo sa target. Dumating ang helicopter sa site. Tumingin ako sa labas ng bintana at napigil ko ang aking hininga. 1 buwan na ang nakalipas, dagat lang yon, asul na dagat lang. Ngayon, iba na. Isang dambuhalang istrukturang bakal ang tumataas mula sa ibabaw ng dagat. Kahit hindi pa tapos, malinaw na ang hugis nito. Nagsisimula ng mabuo ang anyo ng rig. Nagawa nila ito sa loob ng 1 buwan. Bulong ng inhinyero sa tabi ko na may pagdududa. Ganoon din ang nararamdaman ko. Lumapag ang helicopter. Naghihintay si Miguel Reyes. Sunog ang kanyang balat sa araw. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukhang hindi siya nakatulog ng sapat sa nakalipas na buwan. Maligayang pagdating. Miguel, paano niyo nagawa ito? Tanong ko agad. Nakalimutan ko na ngang bumati. Halika, tingnan niyo, sabi ni Miguel at nauna nang maglakad. Naglakad kami sa site. Nagtalsikan ang mga tilamsik ng welding kahit saan. Itinataas ng mga crane ang mga bloke ng bakal. Kumikilos ang mga tao na parang mga langgam, ngunit mayroong kakaiba. Miguel, anong oras na? 3 ng hapon. Bakit ang daming tao? Karaniwan, mas kaunti ang tao sa shift ng hapon. Ngumiti si Miguel. Unang beses ko siyang nakitang ngumiti. Mayroon kaming 3 shift. Bawat shift ay 8 oras. 3 shift? Walang pahinga? Tumigil ako. Nagtatrabaho kayo 24 oras bawat araw, kahit sa gabi? Opo, nag-install kami ng 32 na light tower. Sa gabi, kasing liwanag ng araw, itinuro ni Miguel ang istrukturang bakal. Nakikita niyo ba ang mga light tower na iyon? Espesyal na ginawa iyan sa Pilipinas para sa marine environment. Tiningnan ko ang mga light tower. Sa mga dambuhalang poste, may 10-10 mga spotlight. Ang isang ganoong spotlight ay kayang liwanagan ang isang buong football field. 32 na sabay-sabay ay kayang liwanagan ang buong site na parang araw. 20 oras na trabaho. Kaya ba ng mga tao? Nagtatrabaho sila ng 8 oras at nagpapahinga ng 16 na oras. Sa accommodation vessel, may aircon, banyo, kainan at kahit gym, parang hotel. Itinuro ni Miguel ang accommodation vessel, isang malaking barko na nakaangkla sa tabi ng rig. 1,200 na tao ang nakatira sa barkong ito.
Ang natitirang 1,200 ay nasa base sa Pampang. Nagpapalitan sila. Pero kahit na, napakahirap pa rin, hindi ba? Mahirap. Pero alam ng lahat bago sila pumunta rito na sa loob ng 8 buwan, matatapos sila at uuwi. Tiningnan ni Miguel ang mga manggagawa. Ang mga batang iyan, idinikit nila ang mga larawan ng kanilang pamilya sa loob ng kanilang mga helmet. Mas masipag silang magtrabaho para matapos ng mabilis at makauwi. Tiningnan ko ang isang manggagawa sa malapit. Totoo nga, may isang maliit na larawan na nakadikit sa loob ng kanyang helmet, mukhang asawa at anak niya. May naramdaman akong hindi maipaliwanag na emosyon. Nakikita niyo ba ang batang iyon? Itinuro ni Miguel ang isang batang manggagawa na nagtatrabaho sa ilalim ng isang crane. Ang pangalan niya ay Paulo Santos, 24 anyos, mula sa Cebu. Ang tatay niya ay isang welder sa isang shipyard. Talaga? Namatay siya. 3 taon na ang nakalipas sa isang aksidente sa trabaho. Tiningnan ko si Paulo. Basa ng pawis ang kanyang protective suit, maitim ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Sabi sa akin ni Paulo na ang tatay niya ay gumawa ng mga barko buong buhay niya. Gusto niyang magtayo ng isang rig. Gusto niyang gumawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang ama. Sabi ni Miguel sa malumanay na boses. Nagboluntaryo siya para sa proyektong ito. Kakakasal lang at umalis ng bahay. Sabi niya, sa loob ng 8 buwan, babalik siya para sa kanilang unang anibersaryo ng kasal. Natulala ako. Direktor, nagtatrabaho kami 24 oras bawat araw dahil sa isang dahilan. Tumingin sa akin si Miguel. Kailangan naming matapos ng mabilis para makauwi ang mga batang ito sa kanilang mga pamilya. Tumango ako. Bumara ang aking lalamunan at hindi ako makapagsalita. Noon, umalingaw-ngaw ang isang anunsyo sa wikang Filipino mula sa loudspeaker. Pansin, Team A, oras na para sa pagpapalit ng shift. Salamat sa inyong sipag. Nagsimulang kumilos ang mga manggagawa. Isang grupo ang bumaba, isa namang grupo ang umakyat. Ang pagpapalit ng shift ay naging maayos na parang isang makinang nakaprogram. Araw-araw ba ganito? Opo. Bawat 8 oras, nagpapalit ng shift. Eksakto sa segundo. Humanga ako. Hindi lang ito isang construction site. Ito ay isang dambuhalang sistema. Miguel, maaari ba akong magtanong? Siyempre, bakit nyo kailangang gawin ito? Maaari naman kayong magdahan-dahan. 1 taon, 2 taon, ayos lang. Nag-isip sandali si Miguel at sinabing, hindi kami hihintayin ng China. Anong ibig mong sabihin? Kung mabagal kaming magtrabaho, magkakaroon ng oras ang China para manabotahe, manggigipit sa diplomasya, manghadlang sa pisikal. Pwede nilang gawin lahat, pero kung mabilis kami, walang oras ang China para mag-react. Tumingin siya sa rig. Ang bilis ang aming sandata. Ang tanging sandata namin. Naintindihan ko. Ang Pilipinas ay walang lakas para harapin ang China ng direkta. Sa halip, ginagamit nila ang bilis para manalo. Isang estratehiya ng paglikha ng isang fait accompli bago pa man makapag-react ang China. Direktor, bumalik kayo pagkatapos ng 1 buwan, sabi ni Miguel. Ipapakita ko sa inyo ang 70% na progreso. Tiningnan ko siya. Seryoso siya. Sige, 1 buwan mula ngayon, babalik ako. Nang sumakay ako sa helicopter, lumingon ako. Sa rig, nagniningning pa rin ang mga tilamsik ng welding. Kahit dumilim na, hindi mamamatay ang mga apoy na iyon. Ang mga Pilipino, ang mga taong ito ay talagang naiiba. Sa unang pagkakataon, tunay akong naniwala. 3 buwan, progreso, 71%. Eksakto ang pangako ni Miguel. Walang labis na 1%, walang kulang na 1%. Kumpleto na ang balangkas ng rig. Isang dambuhalang istrukturang bakal ang nakatayo sa dagat. Ngayon, ang pag-install na lang ng mga kagamitan sa loob ang natitira. Panatag na ako. Iyon ang aking pagkakamali. Nang araw na iyon, alas 5 ng umaga, tumunog ang telepono. Direktor, emergency! Nanginginig ang boses ng site supervisor. Anong nangyari? Chinese Coast Guard. 12 na barko ang papalapit. Halos tumigil ang puso ko. Sa wakas, dumating na sila. Dali-dali akong nagbihis at tumakbo sa Operations Center sa headquarters ng PEC. Naroon na si Undersecretary Tan at Director Maria. Lahat ay namumutla. Sa malaking screen,
Lumitaw ang satellite image. 12 itim na tuldok ang papalapit sa paligid ng rig. Mga barko ng Chinese Coast Guard. Gaano pa kalayo? 15 nautical miles. Papalapit sa bilis na 20 knots. Sa loob ng 40 minuto, darating sila sa site. Kinuha ko ang radyo. Site. Sumagot. Ikonekta ako kay Miguel. Ilang sandali, umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel. Si Miguel Reyes ito, nakikinig. Alam mo ba ang sitwasyon? Opo, nakita namin sa radar. Anong gagawin mo? Isang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Miguel, ipagpapatuloy namin ang trabaho. Ano ang sabi mo? Hindi kami hihinto. Iyon ang gusto ng China. Gusto nilang matakot kami at huminto. Natulala ako. Miguel, 12 na barko iyon. Mga armadong barko. Paano kung magkaroon ng komprontasyon? Walang magiging komprontasyon. Paano ka nakakasiguro? Hindi ako sigurado, pero kung hihinto kami, talo kami. Sa radyo, naririnig ko pa rin ang ingay ng makina, ng welding, ng mga crane. Nagpapatuloy ang trabaho. Direktor, magtiwala kayo sa amin. Naputol ang radyo. Tinitigan ko ang screen. Papalapit na ang mga barkong Tsino. 25 minuto na lang. 20 minuto. 20 minuto. Anong gagawin natin? Tanong ni Undersecretary Tan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. 10 minuto na lang. Huminto ang mga barkong Tsino sa layong 2 nautical miles mula sa rig at nagsimulang bumuo ng isang bilog. Umalingaw-ngaw ang boses sa wikang Tsino mula sa loudspeaker. Ito ay katubigan. Sa ilalim ng jurisdiction ng China, agad na lansagin ang iligal na istruktura at umalis. Inulit ang parehong mensahe sa Ingles, Filipino at Malay. Nakunan ng kamera sa site ang imahe ng mga barkong Tsino. May mga water cannon na naka-install sa prow. Sa deck, may mga armadong tauhan ng Coast Guard. Lumiliit ang distansya, 1.5 nautical miles. Sigaw ng operator, 1 nautical mile, 800 metro. Kinuyom ko ang aking kamao. Dumadagundong ang puso ko. Huminto sila sa 500 metro. Huminto ang mga barkong Tsino sa layong 500 metro at nagsimula ang standoff. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Hindi gumagalaw ang mga barkong Tsino. Ngunit sa rig, nagpapatuloy ang trabaho. Ipinapakita pa rin ng kamera ang mga tilamsik ng welding. Talaga bang nagtatrabaho sila? Tanong ni Direktor Maria na hindi makapaniwala. Mukhang ganoon nga, sagot ko. Mahirap din para sa akin na maniwala. Sa harap nila ay 12 armadong barkong Tsino at nagpapatuloy pa rin sila sa pagwe-weld. Lumipas ang 3 oras. Noon, isang bagong tuldok ang lumitaw sa screen. Galing ito sa timog. Ano iyon? Pinalaki ng operator ang imahe at nanlaki ang kanyang mga mata. Philippine Navy, 2 missile frigate. Nagkagulo ang operations center. Tinitigan ko ang screen. Iyon ay 2 Jose Rizal-class missile frigate. Ang pinakamodernong mga barkong pandigma ng Philippine Navy. Nagsimulang kumilos ang mga barkong Tsino. Ngunit hindi para lumapit, sila ay umaatras. Umuurong ang mga barkong Tsino. 3 nautical miles, 4 na nautical miles. Napaupo si Undersecretary Tan sa isang upuan. Diyos ko, hindi ko maalis ang aking mga mata sa screen. Kinuha ng 2 frigate ng Pilipinas ang posisyon sa pagitan ng rig at ng mga barkong Tsino, tahimik ngunit determinado. Mas lalong umatras ang mga barkong Tsino hanggang sa 5 nautical miles at hindi na lumapit. Tumunog ang telepono. Si Miguel, Direktor, nakita ko ang Philippine Navy. Nakatanggap ako ng komunikasyon mula sa Maynila. Nagpasya na ang gobyerno. Natuyo ang aking lalamunan. Miguel, bakit ito ginawa ng gobyerno ng Pilipinas? Dahil gumawa kami ng isang pangako, sabi ni Miguel sa isang matatag na boses. Kapag sinabi naming gagawin namin ng isang bagay, tatapusin namin ito. Ganyan kaming mga Pilipino. Naputol ang tawag. Napaupo ako sa isang upuan. Nanlambot ang aking mga binti. Sa loob ng 12 taon, walang pumanig sa amin. Hindi ang Amerika, hindi ang Europa, o kahit ang mga kalapit bansa. Lahat sila ay takot sa Tsina at tumalikod. Ngunit iba ang Pilipinas. Ipinadala nila ang kanilang mga barkong pandigma. Hinarap nila ang Tsina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Lumulubog na ang araw.
Ngunit may isang bagay na sumisikat sa loob ko. Ito ay pag-asa, tunay na pag-asa. Pagkatapos ng 12 taon, ng gabing iyon, matapos umatras ng Chinese Coast Guard, nagkagulo sa Beijing. Naglabas ng agarang pahayag ang Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga barkong pandigma sa South China Sea ay isang seryosong banta sa kapayapaan sa rehiyon. Hinihiling namin na agad nilang bawiin ang kanilang mga puwersa. Mas matigas ang Ministry of National Defense ng China. Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng lahat ng kinakailangang hakbang. Sabay-sabay na kinondena ng state media ng China ang Pilipinas. Isinulat ng People's Daily. Ang Pilipinas ay kusang loob na nagiging sunod-sunuran sa Amerika, isang walang utang na loob at taksil na kilos. Nagbabala ang Xinhua. Kakayanin ba ng Pilipinas ang galit ng China? Sa balita ng CCTV, pinuna ng mga inimbitahang eksperto ang Pilipinas. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakadepende sa China. Ang mga export sa China ay bumubuo ng 25% ng kabuuang turnover. Kung gugustuhin ng China, maaari nilang paralisahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Tama iyan, nagkamali ng malaki ang Pilipinas. Magsisisi sila sa lalong madaling panahon. Mula sa Maynila, sinubaybayan ko ang mga balitang ito. Nag-alala ako, paano kung talagang maghiganti ang China? Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari mula mismo sa loob ng China. Kinabukasan, isang artikulo ang lumitaw sa Weibo, isinulat ng isang estudyante mula sa Peking University. Ang pamagat ay, "Bakit natin kailangang kamuhian ang Pilipinas?" Ang nilalaman ay ganito, sabi ng gobyerno, masama ang Pilipinas. Pero hindi ko maintindihan, ano ang masamang ginawa ng Pilipinas sa atin? Malibang magsuot ng damit na gawa sa Pilipinas? Krimen bang kumain ng prutas na inangkat mula sa Pilipinas? Pagkakanulo ba ang paggamit ng mga electronic component mula sa Pilipinas? Gusto kong maglakbay sa Pilipinas? Gusto ko ang kanilang pagkain? Dahil sa politika, kailangan ko bang isuko kahit ang mga damdaming ito? At sa totoo lang, dapat nating tanungin ang ating sarili kung bakit tinatanggap ng mga bansa sa South China Sea ang Pilipinas. Baka dapat nating pag-isipang muli kung paano natin sila tinatrato. Kumalat ang artikulo na parang apoy. 100,000 shares sa loob ng isang oras, 1 million sa loob ng 3 oras. Sumabog ang mga komento. Tama. Ang gobyerno ay may masamang patakarang panlabas. Bakit tayo ang kailangang magbayad? Naalala ko ang huling tensyon. Naipit ang mga kalakal sa border. Nalugi ang kumpanya ko. Ang aking supply chain ay nakadepende ng 60% sa mga pabrika sa Pilipinas. Kung magkakaproblema ulit, malulugi ako. Huwag nang gumawa pa ng gulo. Telepono, computer, damit, kung walang mga piyesa at produkto mula sa Pilipinas, ano ang ipoproduce natin? Sinubukan ng gobyerno ng China na burahin ang artikulo, ngunit huli na ang lahat. Kumalat ang mga screenshot kahit saan at libu-libong katulad na artikulo ang lumitaw. Nang gabing iyon, sa tuktok ng trending topic sa Weibo sa China, umakyat sa pituwan ang isang hashtag, "Huwag galawin ang Pilipinas." Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang mga kabataan at negosyante ng China ay tumututol sa kanilang gobyerno para sa kapakanan ng Pilipinas. Tumawag sa akin si Undersecretary Tan. "Jose, nakita mo na ba ang social media sa China?" "Oo, tinitingnan ko ngayon." "Hindi ka paniwala." Pumanig ang mga kabataang Chino sa Pilipinas. Nagulat din ako. Ano ito? Ang kapangyarihan ng economic interdependence. Sa tingin ko, sa nakalipas na 20 taon, ang Pilipinas ay naging isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang pagawaan, isang hindi mapapalitang kawing sa pandaigdigang supply chain. Maraming kumpanyang Chino ang nakadepende sa supply mula sa Pilipinas. Nang subukan ng gobyerno ng China na parusahan ang Pilipinas, ang sarili nilang mga mamamayan at negosyo ang tumutol dahil ayaw nilang maapektuhan ang kanilang buhay at trabaho. Hindi ito lakas militar, ito ay lakas ekonomiya. Nang gabing iyon, nagsalita rin ang mga industriya ng China. Sinabi ng isang kinatawan ng industriya ng tela sa isang panayam, 60% ng aming supply ng tela at paggawa ay mula sa Pilipinas. Walang alternatibo.
Ganoon din ang sinabi ng industriya ng electronics. Kung mapuputol ang supply ng mga chip at piyesa mula sa mga pabrika sa Pilipinas, hihinto ang operasyon ng aming mga pabrika. Nalagay sa alanganin ang gobyerno ng China. Gusto nilang gipitin ang Pilipinas, ngunit para magawa iyon, kailangan nilang magpataw ng mga parusang pang-ekonomiya, ngunit kung gagawin nila iyon, ang sarili nilang mga mamamayan at negosyo ang tututol at masasaktan ang kanilang industriya. 3 araw pagkatapos, nagbago ang tono ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Nais ng China na mamuhay ng mapayapa kasama ang lahat ng mga bansa sa rehiyon. Handa kaming lutasin ang mga isyu sa pamamagitan ng dialogo at negosasyon na wala ang mga direktang pagpuna sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Umurong ang China, hindi dahil sa lakas militar o diplomasya, kundi dahil sa sarili nilang mga mamamayan. Tumawag ako kay Miguel. Miguel, umurong ang China. Alam ko kung paano nakuha ng Pilipinas ang ganoong impluensya. Nagbago ang opinyon ng publiko sa China. Sandaling natahimik si Miguel at sinabing, Direktor, ang Pilipinas ay hindi isang malaking bansa. Hindi namin kayang gamitin ang lakas para magpataw tulad ng China o Amerika. Kung gayon, sa halip, nagtayo kami ng ibang bagay. Tiwala, magandang produkto, mabuting kasosyo, mabubuting tao. Itinayo namin iyan sa nakalipas na 30 taon. Naging matatag ang boses ni Miguel. Nang subukan ng gobyerno ng China na parusahan ang Pilipinas, ang mga mamamayan at negosyante mismo ng China ang pumigil sa kanila dahil ang kanilang interes ay nakatali sa amin. Iyon ang aming sandata, hindi baril at bala, kundi tiwala. Natulala ako. Direktor, 5 buwan na lang ang natitira, sabi ni Miguel. Tatapusin namin ito. Hanggang sa araw na sindihan namin ang unang apoy ng gas. Naputol ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lakas militar o lakas ng pera. Ito ay ang kapangyarihan ng tiwala, ang kapangyarihan ng ekonomiya, ang kapangyarihan ng mga bagay na pinagyaman sa loob ng 30 taon. Na-realize ko, minaliit ko ang Pilipinas. Akala ko sila ay isang bansa lang na magaling sa turismo. Ang Pilipinas ay higit pa roon. Isang bansang napilitang umurong ang China nang hindi nagpapaputok ng isang bala. Isang bansang nanalo hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa tiwala. Iyon ang Pilipinas. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, lubos akong naniwala na posible ang 8 buwan na kung Pilipinas ito, kaya nila at na ang karagatang ito ay tunay na maaaring bumalik sa amin. 8 buwan, dumating na ang huling araw. Muli akong sumakay ng helicopter. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Undersecretary Tan, Direktor Maria, at kahit ang kalihim ng enerhiya ng Pilipinas, tense ang hangin sa loob ng helicopter. Walang nagsasalita. Lahat ay nakatingin sa labas ng bintana. Sa abot tanaw, may nagsimulang lumitaw. Piningkit ko ang aking mga mata. Ibang-iba ito sa nakita ko, 8 buwan na ang nakalipas. Kumpleto na ang rig. Isang dambuhalang istruktura na may taas na 127 metro at raboche aplosyad na kasing laki ng 3 football field, gas processing unit, power plant, control tower, accommodation quarters, lahat ay nasa lugar na. At sa pinakatuktok, winawagayway ang mga watawat. Ang watawat ng Pilipinas na may araw at mga bituin, ang watawat ng Malaysia at ng Brunei. 3 watawat na buong pagmamalaking winawagayway ng magkakasama sa hangin. Diyos ko, bulong ni Undersecretary Tan na parang isang daing. Nagawa nga nila. Itinaas ni Direktor Maria ang kanyang kamay sa bibig at tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ganon din ako. Bumara ang aking lalamunan, nanlabo ang aking mga mata. 12 taon. Ang tanawin na pinangarap ko sa loob ng 12 taon ay nasa harap ko na. Lumapag ang helicopter. Nang bumaba ako, naghihintay si Miguel Reyes. Mukha siyang mas payat kaysa 8 buwan na ang nakalipas, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Maligayang pagdating. Miguel, hindi ko matapos ang aking sasabihin. Sa halip, hinigpitan ko ang kanyang kamay. Salamat, iyon lang ang nasabi ko. Tumango si Miguel. Hindi pa tayo tapos.
Mayroon pa tayong seremonya ng unang pagsindi ng sulo, itinuro niya ang control tower. 30 minuto mula ngayon magsisimula na tayo. Pumunta kami sa control tower. Sa loob, puno ng mga modernong kagamitan, 10-10 mga screen ang nagpapakita ng mga numero at graph. Abala ang mga inhinyerong Pilipino, tense ang kanilang mga mukha, ngunit tumpak ang kanilang mga kilos. Iulat ang kasalukuyang sitwasyon, sabi ni Miguel. Presyon ng gas, normal. Presyon ng pipeline, normal. Ignition system, handa na. Ulat ng isang batang inhinyero, mabuti. Simulan ang huling pagsusuri. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa isang sulok ng rig, may isang dambuhalang sulo, ang flare stack para sunugin ang gas. Kapag sumiklab ang apoy mula sa chimney ang iyon, tapos na ang lahat. Ang 8 buwan ng pagsisikap ay magbubunga. Ang 12 taon ng paghihintay ay magwawakas. 10 minuto na lang umalingaw-ngaw sa loudspeaker. Bumagsak ang tense na hangin sa buong rig. Huminto sa pagtatrabaho ang mga manggagawa, nakatingin sa sulo. 5 minuto na lang. Kinuyom ko ang aking mga kamay. Dumadagundong ang puso ko. 1 minuto na lang. Natahimik ang control tower. Tanging ang aming paghinga ang maririnig. 30 segundo. Kinuha ni Miguel ang mikropono. Pansin sa lahat ng tauhan, simulan ang unang pagsindi ng sulo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sindihan, pinindot ng isang inhinyero ang isang pindutan. 1 segundo, 2, 3. Mula sa tuktok ng sulo, sumiklab ang isang apoy. Isang kulay kahel na apoy na nagniningning laban sa asul na kalangitan. Maliit sa simula, ngunit unti-unting lumaki. Naging isang dambuhalang haligi ng apoy na umaabot sa langit. Tagumpay, sigaw ng inhinyero. Sumabog sa sigawan ang control tower. Nagyakapan ang lahat. May umiiyak, may tumatawa. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako at tinitingnan ang apoy sa labas ng bintana. Daan-daang bilyong dolyar. Ang yaman na hindi namin nagalaw sa loob ng 12 taon. Sa wakas, atin na. Direktor, lumapit sa akin si Miguel. Binabati kita. Tiningnan ko siya at ang mga luhang pinigilan ko nang matagal ay bumuhos. Miguel, salamat. Talaga. Naputol ang aking mga salita. Umiyak ako. Sa 54 na taon ng aking buhay, hindi pa ako umiyak ng ganito. Kahit nang magtapos ako sa kolehiyo, kahit nang isilang ang aking unang anak. Ngunit ngayon, iba. Hindi lang ito isang tagumpay. Ang kalungkutan, kabiguan, galit at mga luha ng 12 taon ay sabay-sabay na lumabas. Ipinatong ni Miguel ang kanyang kamay sa aking balikat. Umiyak ka lang, umiyak din kami. Namumula rin ang kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa buong rig. Tagalog, Cebuano, Ingles. Lahat ay naghahalo. Nagawa natin. Nagawa natin. May iwinagayway na watawat ng Pilipinas. Nagwagayway ang mga watawat sa hangin. Noon, mula sa loudspeaker ng rig, tumugtog ang isang musika. Ito ang pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang. Tumayo ng tuwid ang mga manggagawang Pilipino. May nagsimulang kumanta. Hindi isa o dalawa. Daan-daang boses ang nagsama-sama. Tiningnan ko sila. Ang mga taong ito ay nasa dagat sa loob ng 8 buwan, malayo sa kanilang mga pamilya, sa ilalim ng banta ng China, nagtatrabaho ng 3 shift, 24 oras bawat araw. Bakit nila ito ginawa? Tiyak na hindi lang dahil sa pera, dahil sa pagmamalaki, upang patunayan na kaya ng kanilang bansa, upang gawin ang inakala ng buong mundo na imposible at nagawa nila. Nang matapos ang pambansang awit ng Pilipinas, tumugtog ang pambansang awit ng Malaysia, sinundan ng Brunei. Ang mga pambansang awit ng 3 bansa ay sunod-sunod na tumugtog. Kinanta ko ang pambansang awit ng Pilipinas. Bumara ang aking lalamunan. Hindi ko makanta ng malinaw. Ngunit kumanta ako. Ang karagatang ito ay bumalik sa amin pagkatapos ng 12 taon. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong Timog Silangang Asya. Deepwater gas field sa West Philippine Sea, matagumpay na nakuha ang unang daloy ng gas. Teknolohiyang Pilipino, ginawang posible ang imposible sa loob ng 8 buwan. Ang mga lider ng Pilipinas, Malaysia at Brunei ay naglabas ng magkasanib na pahayag ng pagbati.
47 milyong tao ang nanood ng live broadcast. Isang record na bilang sa kasaysayan ng rehiyon. Sa mga kalsada ng Maynila, nagdiwang ang mga tao. Sa Kuala Lumpur, nagkaroon ng mga pagdiriwang. Sa Bandar Seri Begawan, lumabas ang mga tao sa mga kalsada, dala ang watawat ng Pilipinas. Salamat Pilipinas! Salamat Pilipinas! Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa buong Timog Silangang Asya. Isang linggo pagkatapos, pumunta ako sa isang nayon ng mga mangingisda sa Palawan. Ang nayon na binisita ko, 12 taon na ang nakalipas. Sa unang survey, nagbago na ang nayon. May mga bagong gusaling itinayo, aspaltado na ang mga kalsada. Sa panahon ng pagtatayo ng rig, naging support base ito na tumulong sa pag-unlad ng nayon. May hinahanap ako. Si Mang Lito, ang mangingisdang umiyak sa TV, 12 taon na ang nakalipas. Ang nagsabing 60 taon na, siyang nangingisda doon. Nagtanong ako sa mga lokal at natagpuan ang kanyang bahay. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Kumatok ako. Sino iyan? Bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok ang nakatayo roon. Mukha siyang mas matanda, ngunit tiyak na siya iyon. Mang Lito? Oo. Pero sino ka? Pagkatapos ay nakilala niya ako. Ah, ikaw yung taga-PEC 12 taon na ang nakalipas. Opo, tama po. Naaalala niyo pa po ba ako? Siyempre, paano ko makakalimutan? Sinabi mo na sa loob ng 5 taon, magkakaroon kami ng gas. Ngumiti siya. Hindi ito isang mapanuyang tawa, isang simpleng tawa lang. Paumanhin po, inabot ng 10 taon. 12 taon? Hindi, umiling si Mang Lito. 8 buwan. Ginawa ito ng mga Pilipino sa 8 buwan. Pinapasok niya ako sa kanyang bahay. Tingnan mo. Sa dingding, nakadikit ang isang artikulo sa diaryo tungkol sa pagkumpleto ng rig. Malaki ang pagkakaimprenta ng larawan ng watawat ng Pilipinas na winawagayway. Tinitingnan ko iyan araw-araw. Nagniningning ang mga mata ni Mang Lito. 50 taon. 50 taon bago ako muling nakapangisda ng payapa sa aking sariling karagatan. Talaga po, hindi na dumarating ang mga Tsino. Dati, dumarating sila 3 o 4 na beses sa isang linggo. Ngayon, hindi na. Hindi ko alam kung dahil sa mga barkong pandigma ng Pilipinas o sa rig, pero hindi na sila dumarating. Itinuro ni Mang Lito ang labas ng bintana. Kahapon, nangingisda ako kasama ang aking apo. Wala kaming nakitang isang barkong Tsino. Malaya kaming naghagis ng lambat, malayang nangingisda. Namasa ang kanyang mga mata. Ilang taon na ba mula noong naranasan ko ito, naantig din ako. Mang Lito, may gusto po ba kayong sabihin sa mga kapwa Pilipino? Nag-isip sandali si Mang Lito at sinabing, salamat. Talagang salamat. Hinigpitan niya ang aking kamay. Isang magaspang at kulubot na kamay ng isang mangingisda. Kami ay maliliit na tao. Mangingisda, magsasaka, ordinaryong tao. Hindi namin alam ang tungkol sa politika o mga internasyonal na issue. Gusto lang naming mangisda sa aming sariling karagatan. Opo, ngunit walang tumulong sa amin. Hindi ang gobyerno o ang ibang mga bansa. Lahat sila ay takot sa Tsina at umurong, nanginginig ang boses ni Mang Lito. Tanging ang mga Pilipino ang dumating, tanging ang Pilipinas ang tumulong. Hindi ko alam kung bakit nila ito ginawa o kung ano ang mapapala ng Pilipinas, ngunit dumating sila. Tumingin siya sa larawan sa dingding. Sa tuwing nakikita ko ang watawat na iyan na may araw at mga bituin, naiisip ko na sa mundong ito, mayroon pa ring mabubuting tao. May pag-asa pa rin. Hindi ako makapagsalita. Ngumiti si Mang Lito. Sabihin mo sa mga Pilipino na isang matandang mangingisda sa isang nayon sa Pilipinas ang nagdarasal araw-araw. Nagdarasal para sa pag-unlad ng Pilipinas, para sa kapayapaan ng mga Pilipino. Tumango ako. Ipaparating ko po. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Maynila. Nakaupo ako sa aking opisina, nakatingin sa labas ng bintana. Tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Area code mula sa Tsina. Direktor Jose, ako ito. Isang pamilyar na boses. Vice Chairman Wang Wei. Si Wang Wei ng CNOOC. Ang nanuya sa TV 8 buwan na ang nakalipas, na nagsabing hindi tatagal ng 5 buwan ang Pilipinas. Opo, ako nga. Tumawag ako para batiin ka.
Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano? Binabati kita sa pagkumpleto ng rig. Nagawa niyo sa 8 buwan. Kalmado ang boses ni Wang Wei, walang panunuya o pang-aalipusta. Sa totoo lang, nagulat ako. Hindi ko alam na umabot na sa ganitong antas ang teknolohiya ng Pilipinas. 30 taon na rin ako sa industriyang ito. Alam ko kung ano ang isang deepwater rig. Ang pagkumpleto nito sa lalim na 2,800 metro sa loob ng 8 buwan ay huminto siya sandali. Hindi ka panipaniwala. Natulala ako. Opisyal, hindi ko masasabi ang mga salitang ito. Naiintindihan mo, hindi ba? Opo. Ngunit personal, kinikilala ko na ang mga Pilipino ay isang pambihirang lahi. Naputol ang tawag. Matagal kong tinitigan ang telepono. At kinilala na rin ng China. Nanunuya, nanlilibak, nagbabanta ang China. Sa huli, napilitan silang aminin na nagawa ito ng Pilipinas. Binuksan ko ang aking computer at nagsimulang magsulat. Isang liham para sa mga mamamayang Pilipino. Sa mga mamamayang Pilipino, ako si Jose Reyes mula sa Palawan Energy Corporation. 28 taon na akong nagtatrabaho sa larangan ng marine engineering at 54 na taon nang nabubuhay sa mundong ito. Sa lahat ng mga taong iyon, akala ko marami na akong nakita. Ngunit ang nakita ko sa nakalipas na 8 buwan ay ang pinakakahanga-hangang bagay sa aking buhay. Iyon ay ang Pilipinas. Taos puso kong inaamin na minaliit ko ang Pilipinas. Akala ko kayo ay isang bansa lang na magaling sa turismo, isang sikat na destinasyon. Ganoon ako kahangal. Ang Pilipinas ay isang bansang may nangungunang teknolohiya sa marine engineering sa buong mundo. Isang bansang nagawa ang hindi nagawa kahit ng China. Sa loob ng 8 buwan, isang bansang napilitang umurong ang isang makapangyarihang bansa nang hindi nagpapaputok ng isang bala. Ngunit ang mas kahanga-hanga kaysa sa teknolohiya ay ang mga Pilipino. Naaalala ko si Miguel Reyes, isang Pilipinong matipid magsalita at mahinahon. Nang tanungin ko siya kung bakit niya tinanggap ang mapanganib na proyektong ito, sinabi niya sa akin, "Ang ama ko ay isang sundalo na lumaban para protektahan ang ating bayan. Sa mga mahihirap na panahon, walang tumulong sa amin. Ngayon, kami naman ang tutulong sa inyo." Naaalala ko ang 20 anyos na welder, si Paulo Santos. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho, ngunit nagboluntaryo siyang pumunta sa dagat. Iniwan niya ang kanyang bagong kasal na asawa para manatili ng 8 buwan. Siya mismo ang nagtaas ng watawat ng Pilipinas sa tuktok ng rig. Naaalala ko ang 2,400 na manggagawang Pilipino. Nagtrabaho sila 24 oras bawat araw. Sa ilalim ng banta ng Chinese Coast Guard, hindi sila tumigil. Idinikit nila ang mga larawan ng kanilang pamilya sa loob ng kanilang mga helmet para magtrabaho. Ang mga taong iyon ay ang Pilipinas. Iyon ang inyong bansa. Mga mamamayan ng Pilipinas, nais kong itanong, alam niyo ba kung gaano kadakila ang inyong bansa? Ang inyong teknolohiya ay nangunguna sa mundo. Ang inyong tiwala ay kayang yanigin ang isang makapangyarihang bansa. Kung gaano kahanga-hanga ang inyong mga tao, sa loob ng 12 taon, walang tumulong sa amin. Hindi ang Amerika, hindi ang Europa o ang mga kalapit bansa. Lahat sila ay takot sa Tsina. Ngunit dumating ang Pilipinas. Tanging ang Pilipinas ang dumating. Hindi ko alam kung bakit kayo dumating o kung ano ang mapapala ng Pilipinas. Ngunit dumating kayo at nagtagumpay kayo. Ang ibinigay sa amin ng Pilipinas ay hindi 500 bilyong metro kubiko ng gas. Ito ay pag-asa. Pag-asa na ang isang maliit na bansa ay maaaring manindigan. Pag-asa na maaaring labanan ang pagka-arbitraryo ng malakas. Pag-asa na sa mundong ito, mayroon pa ring mabubuting tao. Si Mang Lito, isang 63 anyos na mangingisda sa isang liblib na nayon sa Pilipinas, ay araw-araw na nakatingin sa larawan ng watawat ng Pilipinas at nagdarasal. Nagdarasal siya para sa pag-unlad ng Pilipinas, para sa kapayapaan ng mga Pilipino. Mayroon din akong parehong hangarin. Mga mamamayan ng Pilipinas, ipagmalaki ninyo ang inyong bansa. Kayo ay mga mamamayan ng isang lahi na nagawa ang inakala ng buong mundo na imposible. Kayo ay mga mamamayan ng isang lahi na alam kung paano manalo, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa tiwala.
Kayo ay mga mamamayan ng isang bansang maliit, ngunit hindi kailanman pangkaraniwan. Mabuhay ang Pilipinas. Gumagalang, tinapos ko ang liham at tumingin sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Sa malayo, sa katimugang karagatan, nakatayo pa rin ang rig, nag-aalab pa rin ang apoy, at winawagayway pa rin ang watawat na may araw at mga bituin. 8 buwan na ang nakalipas, sumuko na ako. Ngayon, iba na ang lahat. Ipinakita sa akin ng Pilipinas na kung hindi ka susuko, mayroong 100 na kung magsasama-sama tayo, maaari tayong manalo. Ito ang pagtatapos ng nakakaantig na kwento na naranasan ng direktor mula sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibahagi ang kwentong ito ng malawakan upang mas maraming tao ang makaalam sa tunay na lakas ng Pilipinas. Isang Pilipinas na hindi natin alam, mas dakila kaysa sa ating inaakala. Pakipindot ang subscribe at like. Salamat sa inyo.